radyo ng simbahan. Ave Maria! Rocha Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ngayon ay Good Shepherd Sunday. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. And of course, may mga panauhin tayo dito, pero bago po sila ipakilala, ang aking partner ay babati sa ating lahat. Brother. Sumainyo ang katotohanan, the truth shall set you free. Ako po si Brother John Albert Gales, mula po sa... Nun, akla. Sabi ko ganon. Akla daw si Sanrio. Pero pag pinag-aralan mo, mas akla siya. Ayun. Kasi si Sanrio, nakabungad, pati muka, lahat, ginagawa. Sinasabi, walang tinatago. Si Jacob Rantibilla ba yun? Yung mula dun sa kulto ng tulisan, di ba? Hindi naman makapagpakita ng pangalan niya. Puro peke ang binibigay na pangalan. So, sino ngayon ang mas akla? Di ba? Hindi naman dinidinay ni Brother Jess na dati, iba ang buhay niya. No? Kasi lahat naman na nagkakamali, pwede magbago, di po ba? So, ang case ni Brother Jess, ako laging Jess ang tawag ko sa kanya, hindi ko siya tinatawag na Sanrio. Dahil hindi ko alam kung Sanrio yung laruan niya, no? Sanrio yung gusto niya ba maging santo, di ba? So, kasama natin si Brother Jess Ibalyar alias Sanrio na nag-invite naman sa mga kasama natin dito. Unahin na natin from St. Peter Men's Society. Ito yung barkada ni ni Brother Hampsky Ray. Basta si Brother Anthony Flores. Brother, bati ka sa mga kapanalig natin. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapanalig, mga kapatid. At binabati ko po yung lahat ng mga nakakakilala at sa mga hindi nakakakilala sa amin. At pagpalain po tayo ng may kapal. Amen. So, Brother Anthony Flores po ito. Susunod naman po ay yung ating mahal na kapatid, kapanalig, si Sister o Brother Acer Bautista. Welcome tayo lahat dito. Sige, pakibati po. Good afternoon po sa lahat. Maraming salamat po sa pag-imbita po dito. God bless po sa atin. Amen. So, bukod kay Acer, nandito rin po si Brother Romel Ruiz. Siguro medyo nasa likod sila. Ako na lang magbabanggit ng pangalan nyo, no? Of course, ganyan din si Brother Ruel Balala. Brother Glenn, nandiyan ka naman sa mikropono. Sige, bumati ka sa mga kapanalig natin. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Mga kapanalig. Okay, from Quezon City lang si Brother Glenn. And of course, ang isa sa pinakamagandang nakita kong bisita natin dito, si Sister Ana. Paano i-pronounce to? Bato-bato o bato-bato? Bato-bato o kahit ano. Si Sister Ana. Itong si Ana, ang lola ni Mama Mary. Ayan, baka nakakalimutan nyo. Okay. Brother Jess, bumati ka ng personal sa mga kapanalig natin. Hi, hello. Magandang hapon sa lahat. Binabati ko po kayo na mapagpalang magandang hapon. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at salamat po sa inyong pagsuporta mga kapanalig ko sa Radyo Veritas at proud ako na naging bahagi kami ngayon ng programang ito na kinikilala ng Simbahang Katolika. Yun lang po, Tito Marco. Amen. So, salamat sa iyo, Brother Jess or alias Sanrio. So, mga kapanalig, ang reason kung bakit sila nandito, sa totoo lang, to visit the program. No? Salamat sa inyo at sila rin naman talaga interesadong maging mga defender of our Catholic faith. Etong si Brother Tunying Anthony Flores, talagang na to, nakikita ko na sa social media kumakasa na to mahusay na tao to. So malaman natin yung husay niya mamaya sa mga paliwanagan natin. Okay? So mga kapanalig, tulad po ng sinabi ko, samahan po ninyo kami. Shout out kay Brother Doy Pajardo, kay Luigi Martin Cruz, sa mga kapanalig natin sa iba't ibang panig ng sanlibutan. Merong nakikinig ng gabi na ngayon, merong hapon, merong tanghali, merong umaga. Maligayang pakikinig po yung ating mga kaibigan sa Roma, Italia, si Father Randy Siso, nandiyan dyan, at nandiyan din si Sister Purisima Arsiaga, no? At marami pa. So magandang pakikinig at masayang pakikinig po sa ating lahat. Good Shepherd Sunday. Okay. So ituloy po natin yung ating pagtatalakayan sa ating palatuntunan last Sunday, kung saan ay tinanong natin bakit tumatalikod sa pagiging Katoliko yung ibang mga kapanalig natin. At sa tanong na ito, meron po tayong nakita sa ating pag-research, no? Alam nyo, tayo importanteng nagre-research. Yes. Pag hindi ka nag-base sa mga research, no? Ikaw na pinakakawawang tao sa mundo. Kasi ibig sabihin nun, stagnant ka sa present.
Parang ano lang yan eh. Pag nag-aral ka, kailangan mo ng kasaysayan or history. Tama. Kasi pag hindi ka dumepende sa history, hindi ka tumingin sa nakaraan, hindi mo mahaharap yung kasalukuyan. Yes. Maraming problema sa ibang kaibayo natin yan eh. Ayaw nila ng history, kaya hindi nila nakukuha yung katotohanan. Amen. So sa tanong, bakit ba may mga Katolikong tumatalikod sa ating pananampalataya, tulad ng sinabi natin, Brother Albert, yung 10 reason Yes. ng isang Katoliko na ngayon ay prominente na po sa social media at ito yung kanyang ipinangangalandakan bukod dun sa paborito ni Jess na si yung may topak si hindi yun si Unyango naman yun eh. Unya. Si yung JC ba yun? JC? Si Pastor CJ. CJ, yung CJ. Judgmental. No, yan, di ba? So, yun. Ngayon, bukod dyan, meron akong libro. Baka hindi nyo pa na-encounter ito. Itong librong ito, the title is Truth Encounter, Catholicism and Holy Scripture. Nung nakaraang Lunes, nag-lecture ako sa Don Bosco, Makati, no? Ano ang relation nitong librong ito? Kasi ang author ng librong ito ay dating direktor ng Don Bosco, Makati. At hindi lamang basta direktor, nag-aral sa sa Italia, sa Roma. Isang pari. Pero itong paring ito na tumutugon sa pangalang Anthony Pesota, Salesian of Don Bosco, ay numero 1 kritiko ng ating pananampalatayang Katoliko. At pagka mahina ka at binasa mo itong librong ito, baka magkaroon to ng cause na tumalikod ka din kung mahina ka, kung wala kang alam. Just imagine ang author bigating pare, hindi pipitsugin kasi nag-aral pa sa Roma. Pero pag binasa ang librong ito, tatayo lahat ng balahibong meron ka at sasabihin mo na ganun pala ang problema sa Catholic faith. So ito po, kaya ko dinala referensya, makikita natin na hindi lamang mga ordinaryong Katoliko ang humihiwalay, tumatalikod sa simbahan. Sa Iglesia ni Cristo, meron silang binibidang pari doon, si Father Dison, na nag-aral din sa Italia. Meron siyang licentiate. Tapos tumalikod, naging Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, hindi ho batayan na ang mahinang Katoliko o ordinaryong Katoliko lang ang pwedeng tumalikod. Kasi katulad nitong referensya kong ito, pari ito tumalikod, no? Napunta sa ibang sekta, pagkadating sa ibang sekta, umatake ng umatake. So, sa ating research, ano yung 10 dahilan daw kung bakit ang mga Katoliko ay tumatalikod? Okay, babanggitin ko, mabilisan lang. Sa 10 reason, number 1, ang sabi niya, work-based salvation. Binase nila sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagat ang Roman Catholic Church, no, tayo daw ay nagja-justify ng faith natin plus, may plus, the sacrament. Ibig sabihin, pag walang sacrament, hindi mo tinanggap ang sacrament, yung salvation daw hindi mo makakamit. So, pagka mahina ka at binanatan ka ng isang pastor-pastor na mahusay ng magbukas ng Bible, there is a possibility na ma-encourage kang sumama sa kanila, di ba? Ano pa? Mariology. Kasi si Maria daw, kaya hindi naman talaga immaculate. Yun ang ating dogma. At hindi ito teaching o doctrine, dogma. So ano ang dogma ng Catholic Church kay Mama Mary? Walang bahid kasalanan. Pero pag binuklat ang Bible, makikita natin sa Bible, ang sarap yung Bible ko. Ito pala, sige, wako mo lang. Ano sabi sa Bible? Sa Romans chapter 5 verse 12 at saka Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Tapos magkiklaim ang Catholic Church, hindi, si Maria ay walang bahid kasalanan. Teka lang, nasa Bible walang matuwid, wala kahit isa. So tayo, pagka napakinggan natin at nabasa yon, may punto. Kasi sasabihin sa atin, ano ba basis ninyo? Turo ng simbahan, turo ng magisteryo, si Maria ay walang kasalanan. Eto Bible, ano nakalagay sa Bible? Lahat, wala kahit isa. Sino ngayon paniniwalaan mo? Yung Bible o yung turo ng simbahan? Ibibase pa, pagbabanggain pa yung Catechism of the Catholic Church tsaka yung Bible. Sino ngayon ang susundin mo doon? Yung Bible o yung Catechism?
Eh, mga hinang Katoliko, oh, Bible. Bakit? Eh, kasi gawa ng mga apostol yan. Di ba? Guided by the Holy Spirit. So, maraming pagkakataon na dahil sa kakulangan ng isang Katoliko, naaakay siya at napupunta siya ng ibang sekta. Eh, pero Brother Marco, paano yung mga pare? Huwag mo sabihin sa akin mahina yan sa Catechism of the Catholic Church. Nag-aral pa sa Roma yan. Sino nag-aral sa Roma sa atin dito? Ito mga to, nag-aral sa Roma. Yung binanggit ko kanina, si Father Randy Sison, ando doon, nag-aaral sa Roma. Ibig sabihin, hindi lahat ng paring nag-aral sa Roma eh. Pag pinag-aral ka sa Roma, katulad ni Bishop Broderick Pabilio, dalubhasang obispo natin, Bible scholar. Bible scholar, hindi basta-basta. Eh, paano itong mga to? Kasi ang sasabihin mo, ordinaryong Katoliko lang, paano itong mga to? Bakit sila tumalikod? So, tuloy ko lang po yung aking dinidiscuss, mga kapanalig, bakit tumatalikod sa pagiging Katoliko? Yung iba nating kapanalig, kasama natin dati, ngayon ay naroon na. Yun nga, binanggit natin, work-based salvation, meron tayong justification by faith and sacraments. Si Mama Mary, naniniwala tayo sa kanyang mga aral, no? Yung kanyang dogma, immaculate, perpetual virgin, etc., etc. And then Pope Papa C, bakit daw ang Santo Papa tinatawag nating Holy Father? Eh sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, ang tinutukoy na banal na ama ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Pero sa Catholic, meron tayong Holy Father. Katulad ngayon ni Pope Francis, tawag natin Holy Father. Meron tayong intercession of the saints. Eh tinuturo daw sa lumang tipan from the very start, huwag kang hihingi ng tulong sa mga espiritu ng mga patay na. Tapos tayo mga Katoliko, meron tayong intercession of the saints na talagang nilalapitan natin. Idolatrous worship. Yung Roman Catholic, meron tayong statues, icons, and images, contrary doon sa Exodus chapter 20 verse 5 na sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng mga larawan o anumang imahe. Sasabihin ng Katoliko, hindi totoo yan. Hindi namin sinasamba yan, pero hinahalikan, pinupunasan, pinuprosesyon, etc., etc. So, kapag ka mahinang Katoliko at hindi ito naiintindihan according to the official teaching of the Church, there is a possibility na ito po ay totoong matalikod. Ano pa? Number 6, purgatory. Eh, ito daw, invento lang ng Romano Katoliko. Kaya sa kanila, meron lamang dalawang pupuntahan, ang langit at ang impyerno. So, walang purgatorio. Sa Katoliko, may purgatorio. Saan daw makikita sa Bible yan? Well, of course, di natin nila tatanggapin yung tinatawag nating deuterocanonical books, kaya hindi nila tatanggapin yung sulat ni Judas Maccabeo. Ano pa? Confession and penance. Unbiblical to confess your sins to priest. Kasi daw, bakit ka magkukumpisal sa kapwa mo tao? Eh, ang pari naman ay tao din. Minsan, sabi pa nga nila, eh, ba't ako magkukumpisal dyan sa pari na yun? Eh, mas suplado pa sa akin yan. Di ba? Mas, sabi nga sa Bulacan, eh, mas malurit pa sa akin yan. Pagka taga Bulacan ka, ibig sabihin ng malurit, medyo hindi maganda yung behavior or attitude, di ba? Eh, bakit daw nagkukumpisal sa pare? Transubstantiation, yung pagbabagong anyo. Sabi natin nun, pagbabagong anyo, pero hindi totoo yun. Hindi nagbabagong anyo, kundi yung tinapay ay mismong katawan ng Panginoon. So ito daw, we don't need to crucify Jesus, kasi ang tawag natin ay holy sacrifice of the mass. Contrary sa Hebrew chapter 7 verse 27 na si Jesus ay minsan lamang nagsakripisyo, pero tayo tinatawag natin na misa sacrifices of the mass or sacrifice of the mass. Number 9, the ordained priesthood. The distinction is unbiblical because in the New Covenant, all believers are priests. Eh bakit daw sa atin meron lang tayong particular na pare? So nakalulungkot. Number 10, dun sa 10 reasons ng pagtalikod why she left the Roman Catholic Church, the rosary, and wrote prayers. Kasi sabi sa Matthew 6:7 ay huwag kang manalangin ng paulit-ulit, pero sa rosary, whether we admit it or not, talaga namang nagpapaulit-ulit tayo. Pero pag hindi natin yan naintindihan, may tendency na yun nga ang magiging interpretation natin dun sa konteksto ng Matthew chapter 6 verse 7. So mga kapanalig, ito po yung 10 dahilan ng mga Katolikong umalis sa ating simbahan. At nakalulungkot po na sa totoo lang, baseless yung kanilang paniniwala na mali yung 10 tinukoy natin. Wala lang tayong enough time para
banggitin natin ng isa-isa, ipaliwanag ng isa-isa yung 10 ito, pero sa totoo lamang po, napakadali pong i-refute itong mga attacking ito. For example, yung ordained priesthood, particular lang daw na yung mga pari na nagmimisa ang pari sa atin. Mali agad eh. Kasi tayo bilang Katoliko, pag bininyagan ka, nakikibahagi ka sa pagkapari, pagkahari, at pagkapropeta ni Jesus. Kaya pag sinabi mong ang pari ay yung pari lang, kalibawa, dito si Father Anton Pascual. No! Lahat tayong baptized Catholic, parte ng pagiging pari ni Kristo. Sila yung ordained para mag-perform ng sakramento na in-institute ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga atake nito, ito'y atake po ng mga ob-ob. At pag pinaniwalaan ng mga ob-ob, ang magiging bunga po ay TANGA. Angat. Angat. Di ba? So nakalulungkot. Now, para ho magkaroon tayo ng isang maliwanag na pagtatalakayan ngayong hapon, kukuha po tayo ng isang referensya sa Biblia in relation po dito sa sa pagtalikod ng mga kapatid kapanalig natin dati na ngayon ay humiwalay na. Ano po ang ating kukuning referensya? Basahin natin according dito sa sa Bible na paborito ko ngayon. Ang Bible Pinoy version. Ito po ang bagong labas ng Philippine Bible Society, at itong Bible na ito, Brother Albert, nung nabubuhay pa si Tatang Larry, siya ang nag-abot sa akin yan. Ito'y niregalo sa akin ng isang pastor na kaibigan at kaklase niya. Ang pangalan ay si Pastor Rex. Shout out, Pastor Rex, born again Christian. Niregaluhan ako ng Bible. So basahin natin yung Matthew chapter 7 verse 21 using that version. Brother Albert, pakibasa po. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng Ama ko sa langit ang makakapasok doon. Sa Judgment Day, maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, di po ba nagpipreach kami ng mensahe mo? Nagpalayas ng mga demonyo? At gumawa ng mga miracles sa pangalan mo? Pero sasabihin ko sa kanila, di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, ang sasama ninyo. Ayan. So dito sa binasa mo ito, Brother Albert, very clear yung paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng araw, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, theologically speaking, pag pinag-aralan po itong bahaging ito ng Bible sa Matthew 7:21 to 23, meron po talagang itinuturo sa atin dito kung papaano tayong papasok sa kaharian ng langit. Hindi po magiging garantiya na tayo ay nag-preach, nagpahayag ng mabuting balita. Hindi po garantiya na tayo ay nagpalayas ng demonyo. Hindi po garantiya na gumawa tayo ng mga miracles o kababalagan in Jesus' name. Kasi pagdating ng araw, sabi ng verse 23, sasabihin ko sa kanila, di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, ang sasama ninyo. Lumayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. So, ano ang punto dito? Paano kang hindi nakilala ng Panginoon gumawa ka ng miracle in His name? In Jesus' name. Nag-cast out ka ng devil. In Jesus' name. Nagpahayag ka ng mabuting balita. Gospel. And then at the end, sasabihin niya, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Paano yun? Kasi nga po, nandito mismo yung sagot. Di ba, Brother Tunying? Yes po. Ano ang ating maibabahagi sa Matthew 7:21 to 23? Ano ang paraan para makapasok tayo sa kaharian ng langit? Pakipaliwanag mo yan mula sa St. Peter Men's Society. Tindigan mo ang St. Peter Men's Society. Brother, pasok. Ayan, isang mapagpalang hapon po ulit sa lahat. Kasi ang sabi kasi dito sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23 ay malinaw naman doon na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, or hindi lahat ng mga tao na nagpipreach or nagpapagaling. Kasi maraming mga tao talaga, mga kahit na saang sekta, ang sabi nila ay nakakapagpapagaling sila. Ang dami nila niyan. Nagpapakita sa social media, talagang pinakikita nila na meron talaga silang pinagagaling na mga
Hindi ko alam kung totoo yung pagpapagaling nila sa social media, sa harap ng social media, no. Pero ang pinpoint nito, ang point nito is andun pa rin dun sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Nandun pa rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang isa sa magiging follow-up question natin yan, ano ba ang mga kalooban ng Diyos? Unang-una sa lahat, papaano nga naman natin mapapaliniwanag o papaano natin maipalilinaw kung ano yung kalooban ng Ama, dahil iba ang isip ng Diyos at iba sa isip ng tao. Maaring po pwede nating basahin ng Biblia, ilan lang yan sa mga kalooban ng Diyos. Ilan lang yan. Pero hindi lang yun nakabase doon sa Biblia na to, yung kabuuan ng kalooban ng Diyos. Marami. Kaya kung tutuusin... So in particular, Brother Tunying, Yes po. ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat sinabi mo na nga mismo na ang kalooban ng Diyos ang magiging daan para tayo ay makapasok sa kaharian ng langit. Tulad ng sinabi ko, hindi garantiya yung pagpipreach, hindi garantiya yung paggawa ng miracle, hindi garantiya kung ano pa man ang ginagawa mo in Jesus' name. So ano ang kalooban ng Diyos? Iyon ang tinukoy mo eh. Ang kalooban ng Diyos, sabi rin ng binasa natin, ang magiging daan para makapasok ka sa kaharian ng langit. So mas maganda na tumbukin natin ano ang kalooban ng Diyos. Sa maraming pagkakataon po, mga kapanalig, ito pong kalooban ng Diyos na parang napakahirap sagutin. Tulad ng sinabi mo, Brother Tunying, maraming kalooban ng Diyos. Marami. Iba-iba. Ibig sabihin ng marami, iba-iba. Iba-iba. Pero in particular, dito sa Matthew 7:21 to 23 na siyang ginagamit natin ngayon sa ating pagtalakay, para matumbok natin, kasi may lang ang ating programa, ano po ba ang kalooban ng Diyos? Sagutin po natin mismo yan kung ano talaga yung gusto ng Diyos at according to the Scripture. So basahin natin sa Gospel of St. Luke chapter 9 verse 35. Pakibasa uli, Brother Albert. At may isang tinig mula sa alapaap ang nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Okay. Sabi ng Matthew 7:21 to 23, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi mo susundin ang kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Maliwanag, i-declare doon sa pagbabautismo sa Kanya, rather doon sa transfiguration. Ano yung transfiguration? Yung pagbabagong anyo ni Jesus. Katabi si Elias, katabi si Moises. Anong sabi ng tinig sa langit? Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Ano ang kalooban ng Ama? Pakinggan mo si Jesus. Ano ang kalooban ng Ama? Ang salita ni Jesus. Ang tanong, nag-preach ka, nakinig ka ba talaga sa salita ni Jesus? Questionable. Bakit? Kasi nag-preach ka, gamit mo ibang simbahan, hindi yung simbahang tinayo ni Jesus sa Matthew chapter 16. Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi yan, natalikod yan. Magpaparehistro ako sa Security and Exchange Commission. May bago akong fellowship, may bago akong church. Di matigas ang mukha mo. Bakit? Sabi ni Jesus itatayo ko ang aking iglesia. Sabay kumalas ka. Hindi, I have my own church. I found the true church. Hindi ka nakinig sa salita ni Jesus. Ano sabi ng Ama? Ang kalooban ng Ama, siya ang inyong pakinggan. Number 2, eto, marami tayong magkakandahetot-hetot dito. Ayun. Ano ang sabi ng John chapter 19 verse 26 to 27? Ang mapagpalang araw po, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programa ng Apolohetika. 17 taon na po sa ating pagsasahing papawid. Salamat sa Diyos. 17 years sa ating radyo ng Simbahan Veritas 846. Salamat sa Diyos sa pagkakataon po na ang tinig natin ay magamit at kasama na rin dyan yung aking yumaong partner na si Tatang Larry Malyari. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. 16 years kong kasama si Tatang. Ito yung 17 taon. Kasama ko si Brother John Albert Gales. Sana umabot ka pa ng mas maraming taon. Amen. Kasi dalawa ng partner ko ang namatay. Si Brother Jojo
Kaparas. Ikaw ngayon ang partner ko. Jesus Maria Jose, Santissima Trinidad. Bata pa naman yun. Bata pa At tayo. salamat po sa ating mahal na Pangulo, si Father Anton Pascual, ang ating Vice President for Operations, si Father Roy Billen, at ang ating Station Manager, si Madam Risa Mendoza. Sa buong pwersa ng ating himpilan, salamat po sapagkat ang ating radyo ng simbahan ang ginagamit upang makarating tayo ang ating tinig sa maraming kapanalig na nagtatanong tungkol sa ating pananampalataya. Alam nyo, hindi lang po tayo masyadong nag-e-expose ng mga kapanalig nating galing sa ibang sekta na lumilipat at bumabalik sa simbahan, kasi ayokong ang credit mapokus sa atin. Pero napakadami na po na mga kapanalig nating nanghihina, marami na pong mga galing sa ibang pananampalataya na pumunta po sa ating simbahan. Amen. Yan po'y documented, pero hindi natin pwedeng ipagmalaki, hindi natin pwedeng sabihin kung sino sila, but ang biyaya ng Diyos na sila'y tinatawag uli sa Santa Iglesia ay sa pamamagitan nga po ng ating palatuntunan. No? Amen. Hindi ho tatagal ng 17 years ang ating himpilan kung ito po ay hindi nagagamit ng Panginoon para po sa marami nating mga kapatid, mga kapanalig na nagugulumihanan. Kaya salamat po sa Diyos. Of course, sa ating mga sponsor, meron po akong mga tagapagtaguyod. Nariyan ngayon sa Israel ang aking mahal na kaibigan, si Kapitana Evelyn Tan Arago, ang pang-hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Thank you, Kapitana Evelyn, sa suporta kay Sister Purisima Arsiaga at Sister Tita Arsiaga dyan po sa Roma, Italia. Salamat po sa inyo. Kay Brother Eric Castillo, ang bagong promoted na Master Sergeant ng Philippine National Police dyan po sa Caloocan. Brother Arnel Borromeo at pamilya, si Brother Carlo Castillo Gonzales dyan po sa Batangas. Kasi marami tayong mga apostolate mission na sa pamamagitan ng mga taong tumutulong sa atin, no, ay nakakarating po tayo sa marami pang mga lugar at mga dioceses para po gawin natin ang paglilingkod to defend our Catholic faith. Now, balik na po tayo sa ating programa. Kasama ko po si Brother Anthony Flores. Amen. At ganoon rin po si Acer Bautista, Brother Romel Ruiz, Brother Ruel Balala, Brother Glenn Diaz, at Sister Ana Bato-Bato. At kasama natin siyempre ang magiting na apologist sa social media na paborito ng mga iglesia ni Cristo at ni Denmar Santiago ba yun? Apelido nun? Si Brother Jess Ibalyar or San Rio. Ayan. So, puntahan natin yung ating topic. Ginamit natin ang Matthew 7:21 and 23 at doon po ay makikita natin ng isang sikreto. Ano sikreto? Makakapasok ka sa kaharian ng langit kung susundin mo ang kalooban ng Ama. At tinanong natin, ano ang kalooban ng Ama? Ang Biblia po ang sumagot. Napakalinaw po doon sa Transfiguration. Ang tinig mula sa alapaap, which is the Father, ang sabi niya, ito ang aking anak, kaya siguradong ang Ama yon. Siya ang aking hinirang, siya ang appointed, hindi po si Apollo Kibuloy. No? Nagtatago. Siya ang aking hinirang, hindi po yung fugitive, nagtatago ngayon. Ha? Pag nakita nyo si Apollo Kibuloy, report nyo agad sa NBI o sa PNP. Ha? Anong sabi? Siya ang inyong pakinggan. Ano ang kalooban ng Ama? Napaka-simple lang po dito. Kung iintindi natin ito, ang kalooban ng Ama, pakinggan natin si Jesus. Nagsalita si Jesus, Matthew 16:18. I will build my church. Tumayo ka ng iba mong simbahan. Sa Pilipinas, may Felix Manalo, may Apollo Kibuloy, may Eliseo Soriano, merong Villanueva, Eddie Villanueva, o kung sino-sino pa. Huwag na nating tukuyin yung mga nasa labas ng bansa nagtayo. Jehovah, Mormons, Sabadista, Metodista, etc. etc. Paano mong pinakinggan si Jesus? Si Jesus kasama nyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan, tapos mag-i-insist ka, hindi, nagkaroon ng pagtalikod, kaya nagtayo tayo ng bago. Nasaan ngayon ang pagsunod mo sa kalooban ng Ama? Now, ano pa ang kalooban ng ating Ama? Sasabihin ni Jesus, nagsalita si Jesus John chapter 19 verse 26 to 27. Basa, Brother Albert. Nakita ni Jesus na nakatayo ang nanay niya katabi ang mahal niyang disciple. Kaya sinabi niya sa nanay niya, Nanay, ayan po ang anak ninyo. At sinabi niya sa disciple, Siya ang nanay mo. Simula nun,
tinuring na siya na disciple na member ng family niya. Simula noon, yung disciple na si Juan, tinuring ng nanay niya, yung nanay ni Jesus, si Maria. Sa pananampalatayang umiiral sa buong mundo, iba't ibang mga sekta, iba't ibang simbahan, sino ang tumatanggap dito po sa testamentong ito ni Jesus? Kaya ako ginamit yung term na testamento kasi nandun na siya sa krus, mamamatay na eh. Ano ang testamento niya? Yan ang aking ina, tanggapin nyo yan. Tinanggap ba nila ang mahal na inang Maria? Si Larry Malyari, si brother tatang ko, nung buhay pa, lumaki at tumandang Iglesia ni Cristo yun, na-convert ng Catholic, sabi niya, noon ang tawag ko kay Maria, Maria lang, as in plain Maria. Ano pangalan ng nanay mo, Brother Albert? Cecilia. Cecilia, alimbawa dumating ako sa bahay mo, nakita ko nanay mo nakaupo sa tumba-tumba. Pagpasok ko, Cecilia, kumusta ka? Kabastusan ba yun o paggalang? Masasampal tayo. Di ba? Masasampal tayo doon. Kasi isipin mo, nanay mo ng kaibigan mo, tinawag mo in her name. Cecilia. Di ba? Out of respect. Pero tayo, ano ang tawag natin sa nanay ni Jesus? Mama Mary. Bakit? Kasi kung magkaibigan tayo, pag ginalang mo ang nanay ko, ginagalang mo ako. Pag binastos mo ang nanay ko, babalatan kita ng buhay. Kasi nanay ko yan eh. Ang Panginoong Yesus, ibinigay na nga yung nanay niya sa atin. Kaya nga ang tawag yan sa John chapter 19 ay turnover ceremony. Walang ibang kapatid si Jesus, kaya ibinigay niya kay Juan to take care. Yung mother niya, hayan ang iyong ina. Babae, hayan ang iyong anak. Yan po ay napakalinaw na mensahe ibinibigay sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Dumating si Jesus. And the begotten Son gave us His mother, ang mahal na ina. Pero ayaw nyo eh. Galit pa nga kayo kay Mama Mary. Kaya sabi ng mga exorcist, ang mga galit sa nanay ni Jesus ay mga kampo ni Satanas. Totoo. Kasi hindi nila mabigyan respeto. Ewan ko bakit napaka-big deal kung tawagin nilang Blessed Mother o Mama Mary. Di ba yung nanay nga ng kaibigan natin, kaya natin tawaging nanay eh. Kaya natin tawaging mama kung the way na tinatawag ng kaibigan natin eh. So tayo, bakit yung nanay ni Jesus, kung tinuturing natin siyang kaibigan at Panginoon, hindi natin matawag na Mama Mary, nanay, Inang Maria, di ba? Nako, ayaw ni Jose Protasio Corilla yan, yung kaibigan ko, na nagdiriwang ngayon ang kanyang anak na si Vince Vergara Corilla ng happy birthday, di ba? At saka si Sister Jessica Milag, ang asawa ni Brother Adrian Milag, birthday din today. Ayaw nila yung mga ganyan kasi bakit? Mga deboto sila ng ating mahal na Inang Maria eh. Dagdagan pa natin, siya ang inyong pakinggan. Ano ang salita ni Jesus? Basahin natin, Matthew 26:26. Ano sabi, brother? Habang kumakain sila, kumuha si Jesus na tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ito at saka ibinigay sa mga disciples. Kunin ninyo ito at kanin, sinabi niya. Ito ang katawan ko. Tapos kinuha niya ang baso ng alak, nagpasalamat sa Diyos at binigay ito sa kanila. Kayong lahat, inumin niyo ito. Sabi niya, ito ang dugo ko na nagpapatunay na totoo ang pangako ng Diyos sa inyo. Binuhos ang dugo ko para patawarin ang kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako inom ulit ng alak na ito hanggang dumating ang araw na iinom ako ng bagong alak kasama ninyo ako sa kaharian ng Ama ko. Amen. Yan. So ano ito? Jesus instituted the sacrament of Eucharist. Anong sabi ni Jesus? Tanggapin ninyo ito at kanin. Sabi ng mga pastor, hindi totoo yan, simbolo lang yan. Paano ngayon yung sabi ng ating Ama? Siya ang inyong pakinggan. Ngayon sinasabi na ni Jesus, dinideclare niya, ito ang aking katawan, kainin ninyo. Sa John chapter 6, ang liwanag ng sinabi niya, ito ang aking katawan. Saan? In form of what? Yung flesh? No. That's why He instituted the sacrament of Eucharist. Sapagkat yung tinapay ay magiging totoo niyang katawan. Pero ano ang ini-insist ng mga pastor, ng mga ministro? Hindi totoo yan, simbolo lang yan. Ibig sabihin, may sarili kang disposisyon. Ang sabi ng Ama, siya ang inyong pakinggan. Ayaw mo makinig eh. Pinipilit mo, ano lang ang Eucharist hindi tinapay. Ang tinapay hindi katawan ni Jesus eh. Simbolo lang yan. Di matigas ang ulo mo. Paano
paano ka papasok sa langit? Kahit magtakta ka ng Bible buong buhay mo, mangaral ka, gumawa ka ng kapangyarihan in Jesus' name, which is pwedeng mangyari, pero hindi ka nakikinig sa salita ni Jesus yun ang binibigay ng Panginoong, ng Ama. Sundin nyo, gawin nyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. Sinabi ni Mama Mary yan doon sa wedding at Cana, John chapter 2, di ba? Tama. Wala na silang tubig, wala na silang alak, rather, kumuha ng tubig. Ano sabi ng mahal na ina? Katulad ng sinabi ng tinig sa langit, gawin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo. Anong ibig sabihin? Makinig ka kay Jesus. Ayaw mo makinig Kaya kahit nag-evangelize ka, pero meron kang sariling trip sa buhay mo, hindi ka makakapasok sa karya ng langit. Kaya ikaw, JC ba yun? CJ, ang galing-galing mo sa Facebook, pero ayaw mo namang humarap ng harapan, kahit magturo ka na magturo, palpak pa rin ang turo mo. Ayun. Kahit lahat ng akusasyon mo ay ibato mo, pero wala kang sapat na batayan, walang kwenta yung iyong pangangaral. Dagdagan pa natin. John chapter 20 verse 21 to 23. Brother, maya-maya bubuklatin natin yung ibang part. John 20, 21 to 23. Mabilisan, Brother Albert. Banat! Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee. Kasama ang mga anak niya, 21 to 23. Okay. John chapter 20, 21 to 23. Okay. Anong gusto mo? Tanong ni Jesus sa kanya. Sumagot ang nanay, ipag-utos niyo po na ang anak ko... Matthew yan, brother. John. Sorry. Sa John. Ano sabi doon? Sorry. Medyo nalito si brother John Albert. Sorry. John chapter 20 verse 21 to 23. Okay, ito po. Sumainyo ang katotohanan. Pagkasabi nito, Ang kapayapaan. pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran niya. Halina naman yung basa mo. Ako na babasa. John chapter 20 verse 21 to 23. Sorry. Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na. Ang hindi niyo patawarin, hindi nga pinatawad. Ayun. Di ba? Iba yung binabasa mo. Anong sabi Sorry. doon? Sumainyo ang kapayapaan. Hiningihan niya ng Espiritu Santo yung kanyang mga alagad. Ano yung power na binigay niya? Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na. Ang hindi nyo patawarin, hindi nga pinatawad. Anong sabi ng mga pastor? Huwag kayo magkumpisal sa pare, hindi totoo yan. Si Jesus ang nag-institute Marunong ka pa sa salita ni Jesus. Nagbigay ng authority si Jesus. Sinaraduhan, sinelyuhan. Ano yung sarado? Ano yung selyo? Espiritu Santo. Hiningahan sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tapos ngayon ayaw mo ng kumpisal. I-insist mo, hindi pwede. Bawal magkumpisal ang kapwa-tao sa kapwa-tao. Totoo ba yun? Sabi ni Santiago 5:16, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Hindi may turo pala Bible. Magsabi ka ng kasalanan sa iyong kapwa. Sinong kapwa? Kay John Albert Gales? No. Bakit? He is not authorized. Pag may sunog, tawag kang bumbero. Pag may away, tawag kang pulis. Pag may sakit, tawag kang doktor. Pag may kasalanan, tumawag ka sa hinirang ng Diyos. Hebrews chapter 5. Sino yan? Ang bawat saserdote, hinirang ng Diyos para maghandog para sa mga kasalanan. Meron certain person na binigyan ng authority para gawin yung partikular na tungkulin na yan. At sino yan? Ang patawarin nyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad. Ang hindi nyo patawarin, hindi pinatawad. Ang mga pari na inordinahan mula sa panahon ng mga apostol. Maling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, mga kapanalig, at atin pong pinag-uusapan mga dahilan kung bakit tumatalikod ang ilang Katoliko, kaanib natin sa Santa Iglesia. At sinight po natin ang isang napakagandang aral sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng nangangaral, hindi lahat ng gumagawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus papasok sa karya ng langit. Hindi siya kilala ng Panginoon. Sa halip, sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. At ano ang sagot? Para tayo pumasok sa langit, makinig tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Binasa po natin sa Ebanghelyo ni Lucas 9:35 sa Transfiguration. Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Ano ang ating susundin? Pakinggan natin si Jesus. Maraming sinabi si Jesus
sa kasalukuyan po ang iba't ibang mga pastor ministrong nagtuturo, kinaka-counter ang salita ni Jesus. When Jesus instituted the sacraments of penance, kumpisal, at yung Eucharist, misa, lahat yan kinontra nila. Hindi daw totoo yung tinapay magiging katawan ni Jesus. Nothing impossible with God. Lahat po kayang gawin ng Diyos. Sinabi ni Jesus, patawarin sa kanilang mga kasalanan, pinatawad lang, hindi patatawarin. Sinelyuhan ni Jesus yan, tanggapin ng Espiritu Santo, kinounter na naman ng mga pastor. Hindi kayo dapat magkumpisal sa kapwa-tao. Pati si Apostol Santiago, kinounter nila. Kasi sabi ni Apostol Santiago, ang inyong kasalanan, pwede nyo sabihin sa inyong kapwa. Sinong kapwa? Yun pong authorized. Yung hinirang, which is the pari. Now, anong sabi ng mahal na Panginoon sa John chapter 19? Ito ang aking ina, ito ang babae, ito ang inyong ina. Tanggapin mo, ito anak, yan ang iyong ina. Ayaw nilang tanggapin si Mama Mary. Galit po ang mga kampo ni Satanas sa nanay ni Jesus. Kaya pag may kilala kayong nagbabasa ng Bible pero ayaw tanggapin si Mama Mary, yan po ay kampo ni Satanas, no? Lalong-lalo na yung mga walang ibang sabihin kundi nasa Bible ba yan? Nasa Bible ba yan? Pero pag sinabi mo yung Hail, full of grace, the Lord is with you, nasa Luke 1:28, ayaw nilang banggitin. Samantalang nasa Bible yun. Di doble kara. So yung mga ganyang klase ng tao po, yan po ang patutuo ng mga kampo ni Satanas, no? Hindi ho garantyang nagbabasa ng Bible ay kay Jesus. Hindi yan papasok sa langit unless sumunod sa kalooban ng ating Ama. Ang kalooban ng Ama, uulitin natin, ay ang salita ni Jesus. Ano ang ebidensya na salita ni Jesus ang kalooban ng Ama? Basahin natin, Brother Tunying, sa John chapter 14 verse 15. Ano sabi ng Bible? Kung mahal nyo ko, susundin nyo ang aking mga utos. Sige, tuloy mo lang. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya ko ng isang Bigyan niya kayo. bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Sige, tuloy mo. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala nyo siya at kasama ninyo siya at sa inyo magpakailanman. Maliwanag, di ba? Binasa natin, tinuloy pa natin hanggang sa verse 17. Pero ano ang sabi ng verse 15 ng John chapter 14? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. At yung mga binanggit natin, hindi po yun basta sinabi lang ni Jesus. Yun po ay utos. Anong sabi niya? Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ginagawa niyo ba? Hindi niyo ginagawa eh. Hindi ho yun pakiusap, yun po yung utos. So doon pa lang, contradicted na doon sa sinasabi mong you are preaching the gospel pero ayaw mong makinig sa salita sa utos ni Jesus. Basahin natin, Brother Tunying, John chapter 15 verse 10. Anong sabi dyan? Kung sinusunod ninyo ang aking mga utos, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Paano mo mapapanatili ang pag-ibig sa iyo ng Ama? Kapag ka tinupad mo ang utos ng anak. Sapagkat ang salita ng anak ay ang salita ng Ama. Kaya ang sabi ng Ama, siya ang inyong pakinggan. Kasi pag pinakinggan mo si Jesus, pinakikinggan mo ang Ama. Halimbawa, si Brother Albert, kilala kita pero hindi naman kita love. Papayag ba akong tumira ka sa bahay ko? Papayag ba akong manahang ka sa bahay ko? Hindi naman kita love eh. Bakit kita patutuloyin sa bahay ko? Di ba? So, anong gagawin ko? I-reject kita. Kasi hindi kita love eh. O ngayon, kung love ka ng Ama, papapasukin ka sa kaharian ng langit. Amen. Paano kang iibigin ng Ama? Sundin mo yung utos, yung salita ng anak niya. Amen. Sapagkat pag ginawa mo yan, mahal mo ang anak, mahal mo ang Ama. Nakikinig ang, nagmamahal, nakikinig ang masunurin. Tandaan nyo, kaya tayo nagkanda hetot-hetot sa unang tagpo ng mga tao sa disobedience, sa pagiging masuwayin. Sinabi na ni Jesus, ayaw mong tanggapin eh. Di ano ka? Di matigas ang ulo mo. Ang matigas ang ulo, walang karapatan sa kaharian ng langit. Yes. So yan po mga kapanalig. Kaya itong Matthew 7:21-23, napakasarap pong talakayin sapagkat makikita natin dito yung mga nagba-Bible. Nakalagay dyan eh. Makikita natin yung mga nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo. Nandiyan dyan eh. Pero, kuidaw ka,
hindi papasok sa kaharian ng langit. O, bigyan natin ng parting shot. Brother Tunying, ano ang pwede nating idagdag para yung mga kapanalig natin na sumusubaybay sa ating programa ngayon habang narito kayo, pwede mong i-share na kailangan tayong maging masunurin sa ating Panginoong Hesus sa kanyang mga utos. Ano lang yan simple lang parang sa magulang natin, di ba? Kung talagang mahal natin ang magulang natin, mahal natin ang nanay natin, mahal natin yung tatay natin, ang lahat ng kanilang mga pinag-uutos, malamang at sa malamang hindi naman nila sasabihin sa atin yan or hindi naman ipagagawa sa atin yan ng ikasasama natin. Gagawin natin yan dahil mahal tayo ng ating mga magulang. Kung talagang mahal natin ang ating mga magulang, susundin natin yung kanilang mga utos. Ganon din sa Panginoong Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, itinuturing natin siyang Ama, susundin natin ang kanyang mga utos, ang lahat ng kanyang mga kalooban. Katulad ng mga na-discuss din ng mga nitong nagdaang oras. Amen. Amen. So bigyan natin ng pagkakataon yung inyong pastol, si Pastor Sanrio. Pastor Sanrio, ano ang ating pwedeng i-share dito sa ating naging discussion? Well, sa akin, Sa iyo yun. Tapos, ayon sa katuruan ng simbahan, yun. kapag mahalin mo ang bugtong na anak dahil yan ay mula sa Ama at sila ay iisa. Kung mahal mo ang Ama, dapat magpasakop ka sa iglesyang itinatag ni Kristo nang sa gayon ay matanggap mo ang tunay na kaligtasan, dahil ang tunay na kaligtasan ay matatanggap mo lamang sa tunay na tatag ni Kristong iglesia. At ang tunay na tatag ni Kristong iglesia na matatagpuan sa bayan ng Jerusalem ay walang iba kundi ang Catholic Church. Amen. So, yung sinabi mong yan, siguro sa isang pagkakataon, yan din ang ating pag-aaralan, Brother Albert, para mas maipaliwanag sa mga kapanalig natin, mas maselyuhan natin yung sinabi ni Brother Sanrio na Brother Jess Ibalyar na isa lang talaga ang simbahan, hindi pwedeng maging dalawa di ba? So, shout out kay Sister Menchi Ingal, kay beautiful Camille Salazar Magtalas, pamangkin ni Father Edwin Belay at ni Father Aldrin Domingo ng Diocese of Cabanatuan. At kahapon nga pala, nandyan ako sa La Laguna, Cavite rather. Nag-attend ako ng 7th birthday ni JB at 5th birthday ni JM Villar Valdez. Shout out sa kanyang mga parent, si Kate and si John Valdez. At sa darating na Martes, ako po ay nasa mission area ni Father Randy Mignon, ng Diocese of Tarlac. Magbibigay po tayo ng panayam dyan dahil kapistahan sa kanilang parokya. At tayo rin po ay darating sa Marian Missionaries of the Holy Cross, yung mga pari natin na nagbuo ng mga teachers, mga lecturers sa Mindanao at sa Luzon. Bibigyan po natin ng Mariology lecture sa Sabado, dyan naman po sa Diocese of Antipolo. Kasi yung iba, hindi ko na naisulat. Napakadami ng ating mga activity. Salamat po sa Diyos sa paggamit sa atin para magpatuloy po tayo na naglilingkod, hindi lamang sa ating himpilan. Tulad ng sinabi ko, iba't ibang dioceses ay pupuntahan po natin para magpatuloy po ang ating pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. So shout out kay Engineer Jose Bonifacio, kaibigan ni Brother Mel Garcia at ni Brother Elias Arsadon Jr. Amen. So marami pa po tayong mga gustong talakayin, mga kapanalig. Unfortunately, ay limitado po ang ating oras, kaya ipagdasal nyo po akong madalas. I-request ko na lagi nyo akong i-include sa inyong mga prayer intentions. Alam naman ninyo na nag-iisa na tayo ngayon. Si Brother Albert, ating sinasanay pa dahil hindi naman natin to pwedeng basta pakawalan na dala-dala ang veritas, baka kung ano sabihin nito sa publiko. Pero ito ay lecturer din, So salamat po sa Diyos at salamat sa inyong lahat. Kasama po natin sa ating technical side si Engineer Marlon San Diego at si Brother Jerby, dalawang magagandang lalaki. Tatlong magagandang lalaki nasa technical natin Kulang ang binigay ni Brother Romar So, yan. Sino pa yung isang pogi sa technical side natin? Si Brother Roy,
Roy Mark, Roy Mark, Brother Roy Mark. Pagalitan niyo si si Romar. Yan ang ating mga puwersa. Muli, maraming salamat po sa pagdating, Brother Anthony Flores, Brother Kapanalig Acer Bautista, Brother Romel Ruiz, Brother Roel Balala, Brother Glenn Diaz, Brother Jess Ibalyar, Sister Ana Bato-Bato. Kasama ko po si Brother John Albert Gales. Susunod ang programa ng Liwanag sa Dilim ni Father Bobby de la Cruz. Ako po si Brother Marco Evangelista, nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po.